kulang ang model ng mga anak nila. Sasabihin mo, wag kang magsisigarilyo. Ikaw naman, nagtatago ka pang nagsisigarilyo. Hello! Di ang pati mga anak mo, ganun din. So, hindi makukuha sa palo o sa magalit? Anong advice? Pwede bang paluin ang bata? Ang palo, ang pagdidisiplina sa bata, hindi lang sa palo. Kaya for example, I have a patient na naka-admit ngayon sa Manila Doctors. Sabi niya, ang sakit-sakit na nito, ang sakit-sakit, 3 years old na kasi siya eh. Tapos kumakain siya ng, yung bang, hindi niya nilulunok, nandito lang lahat sa bibig niya. Kasi ang lola nandun, alaga siya ng lola. Sabi ko lang sa kanya, ito, indidisiplinahan natin, hindi masakit yan kasi nagpo-flow, nakita mo. Pag mo akong lokohin na masakit lang yan. Think very straight to the child. Tapos ito kasing batang ito, kilala ko na siya. Ang ginagawa ko sa kanya is time out. Time out is the best. Halimbawa, nagtatantrums kasi andyan ang mga lolo, mga lola, mga auntie. Nagpapapansin. Usually, these are the second child syndrome yan. Pakilinaw, doktora. Ano ba yung first child, second child? Ilinaw nga natin. Middle child. Ay, lahat ng mga first. Yung middle child, yung may panganay, may bunso, nasa gitna ka. So, these are yung nagpapatawag ng pansin. Ang second child? Ang second child, usually yung panganay, napaka-strong ng personality. The second child would like to upstage the first child. Mga ganun lang ba, naghahanap ng pansin sa kanilang mga tatay. So usually, itong mga ito, nagtatantrums, umiiyak maghapon, inuumpog ang ulo sa dingding. So ang ginagawa lang dito, sandali, explain mo muna sa kanya what is a good girl, what is a good boy. A good girl, a good boy doesn't cry. A good girl doesn't go tantrums, inuumpog. What the elders are saying, sinusunod nila, nagsasabi ng po and opo and thank you. Pinapaupo mo, select a chair in your house wherein you can have it. Makakaupo siya, wala siyang lilikutin na kahit na ano, wala siyang ihuhulog, wala siyang pupunitin. I'll sit you on a chair, unless you behave, unless you're a good girl, dyan ka. Then iwanan mo. Paano ko idaan sa iyak ng iyak? Hihinto yan. I've been doing that in my clinic. Meron na akong mga pasyenteng tinawagan ng demonyo ka, satanas, mga ganyan. Never mind, kahit na anong itawag mo sa akin, uupo ka dyan. Ang mama mo, ang papa mo, si lola nasa labas, unless you're a good boy, hindi ka alis dyan. Tumilo! So how long do we wait? Ako matagal na yung 10 minutes. 10 minutes, iyak na iyak na. Okay lang yun. No problem with that. Baka tingalin. Hindi naman. Hindi daw Philip, walang namamatay sa iyak. Kunwari lang yun. Walang namamatay sa iyak. That's number 1. Tapos, di pagka ganun, alam na niya, okay, you're going on tantrums, upo kita dyan. It is very effective. Kasi nasabihin mo, papaluin mo siya, pag pinalo mo ganyan, alam ng bata na pag may ginawa siyang masama, papaluin mo. So, pag may ginawa na ang kala ng bata masama, papaluin din niya. Kasi yun ang reaction na gusto mo eh. So, halimbawa, pagka bata ka, may ginawa ka masama, I say bad words. Pagka may kalaro siya, or biyaya, or maski ikaw, may ginawang masama, sa feeling ng bata masama, mumurahin ka din niya eh. Because you're the role model, yung alam niyang reaction. So, time out lang tayo, mali yung ginawa mo, ikaw ang tama. Mahinahon ka lang oh. Pag yung magpapa, yung anak ko, nagsisigaw na anak ko, inuumpog ang ulo. Eh, uumpog lalo na ng ulo. Doktora, how about yung panonood ng TV? Ilang minutes lang po ba pwede silang i-allow? Depende kung ano pinapanood. Okay? Kasi kung halimbawa manonood ka ng TV ng buong afternoon kasi may telenovelang pinapanood si Yaya, may telenovelang pinapanood si Lola, isa lang ang TV sa bahay, wala kang magagawa. Ngayon, ay, gaano kadaming oras? Well, 30 minutes, 1 hour will just be fine. But be sure na yung pinapanood, alam mo, kwento ko lang, mga anak ko nung maliliit, uso pa nun yung Sesame Street. Although I have the tapes already of the ABC, of the animals, etc. At inilalabas namin sila sa mga zoo. Alam mo yung Malabon Zoo na yan, napuntahan na namin yan sa mga aquarium. Kasi papakita mo talaga eh. That's a trip for them. It's an experience. So, yung sa bahay, Sesame Street, di may mga yaya. Pagdating, oh, what did you do the whole day? Mama, we watched Sesame Street. So, what I'm trying to say, even maganda yung pinapanood niya, kung yung kausap naman niya sa bahay, ganon, Sesame Street, yung Sesame Street. So, okay lang yun. Hindi siya okay. You know what I did?
The next school year, pinasok ko na siya. So, better siyang mag-stay ng one whole morning in a school. Tama yung ginagawa. We selected school. Hindi lang kami nagpasok sa isang school, ano-anong school lang. Kesa na maiwan siya doon sa nag-aalaga, na mali na yung English, panood ng TV pa, umaalembong pa sa gwardiya, umaalembong pa sa security guard, sa driver, so anong gagawin mo? So, you have to make a choice. You have to observe. So, pili din po ng magandang eskwelahan. Kung Pili kaya na ng naman, eskwelahan, tingnan kung anong pinapanood ng anak mo. Huwag lang parating pinapanood ay Barney. Huwag lang parating pinapanood ay telenovela. Okay? Pagkatapos naman, pagdating ng teenager, yung mga pinapanood. Yan, palagay natin, teenagers teenager na. Paano nating babantayan? Medyo mahirap na to. Halimbawa, nanonood sila ng Sex in the City. Okay? Tapos nakakita ka sa room ng anak mong lalaking may FHM. Or hustler, or penthouse. Binanggit na ni Doktora. Sige, pwede banggitin. Masarap bang bagitin? Hindi, pwede. Okay. Pag nakita mo yung teenager mong anak, medyo sexy magazine. Sexy magazine. ano sasabihin ng tatay? Tawagin mo sila. Sabihin mo, ikaw mismo sabihin, uy, so you have that magazine, so you're into it already. Pero be sure that remember that magazine is made to advertise. That magazine is made because these people are being paid to post nude. These people are paid to post such kind of poses. But you look at me and your papa. Do we post nude? Do we go out nude? Do we go out with friends nude? Just to tell them na ito hanap buhay nila yan eh. So, tatanong nila, this is not the kind of sex that you want to be. Diba? It's a sex education actually eh. So, paano tong sex education? Mahirap magturo ang magulang. Hindi, sasabihin mo lang dyan, when is the child ready for sex education? 5 years Yes. old, 8, magtatanong yan. Parang yung anak ko pa rin, Mama, I know na, after grade 4 ata siya, from Xavier, uwi siya, Mama, I know na where the babies are coming from. There's the sperm and there's the egg. Fine. Tapos naglaro na siya. Sabi ko, fine, you're happy, you know it. Mamaya magdating siya sa akin ulit. Naglaro eh. Mama, how do they meet? How will the sperm and the egg meet? Okay? Masyado ka bang bata? Sensor No, sabi ko sa kanya. Tapos, how did siya? Eventually they will meet. Ganyan lang ako. Yun ang sinasabi nga sa sex education. Don't explain. Eventually they will meet. Grade 6 siya. Meron silang ABR. Uwi siya. Mama, alam ko na. How will the sperm and the egg meet? Oh, how? Mama, yuck! How did you know? Oh, but there's the vagina and there's the testes, and the penis entering the vagina. That's it. Yuck! Sabi niya. As simple as that. Nakita nila. Pinakita sa kanila sa Xavier. So, as simple as that. Kung ano yung hinihinging tanong, huwag ka nang mag-expound. So, sinabi niya gano'n. Then, susundan mo. Adult sex, or sex within marriage. Yun agad ang pasok mo. Sex within marriage is brought about by love. You have to be friends. Okay? You have to have love. And look at those pictures on the magazine. They're just, ganun ba? Parang it's just but natural, but be sure that you have love within. How about po yung alcohol and drugs? Para malinawan nila. Paano po pinapaliwanag sa bata? Sa teens? Sa teens. Pag nahuli mo, Actually, may isang sistema dyan eh. May rules ka dapat. Okay? No drinking or no smoking. Rules mo na yan sa house. So, dapat anong gagawin pag nag-break ka ng rules? Tapos kasi yung alcohol, hindi mo mababawal totally, I tell you. Kasi bakit? Kasi ang mga bata ngayon, marunong silang magtimpla eh. Ng gin tonic, marunong silang magtimpla ng vodka tonic, marunong gumawa ng punch. Ang ginawa nun ni Esther Santos, Esther Santos Bitanga, tinawag niya lahat ang kanyang mga anak. Pati barkar na mga anak niya, inuwi niya sa bahay. Pinainom niya ng kung ano-ano. Nag-vodka, nag-hard drink, nag-beer, nag-etc. After that, sumuka sila lahat. So that's the feeling of being drunk.